umaga sa inyong lahat. Narito ang aming grupo upang talakayin ang kristyalisasyon at kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Ako si Mark Russell Laksuan. Ako si Gerald James Ibalon. Ako si Ben Joseph de Vera. Ako si Maria Valeria Mahanto. Ako si Jenny Lindempa. Ako si Hannah Agustin. Ako si Hannah Mary Altan. Ilustrados! Buenos dias, Senyorito Carlos. Ako po'y narito upang masagot ang aking mga katanungan. Bakit po ba maraming ekspedisyon ang ipinadala sa Pilipinas? Porque nais ko mapailalim sa Espanya ang bansang Pilipinas dahil napakaganda nito at napakayaman nito. Bakit naman po krus at espada ang itinabit ng estilo? Simple, kung hindi madadaan sa Santong Kasalan, daanin sa Santong Paspasan. Ay, talong baka mo iya. Masarap yung talong. Hindi po, magtatanong lang po. Sige iya. Ano yun? Bakit po tayo naisagutin ng mga Espanyol? Yung mga baing dayuan na yan. Kasi nais na lang pakinabangan yung niyaman natin at yung gusto nila tayong alipinin sa sarili nating lupain. Bakit naman po sa espada ang kanilang sinabi? Ineng, ganito yan. Reliyoso tayo kasi tao. At saka, ginamit nila yung paraan para sakupin tayo. Merong mga lumaban kaya nilabanan nila tayo sa pamamagitan ng daan. Ito po, talagang po. Sige. Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa, kaya naakit ng mga dayuhan na sakupin ito, kasama na ang Espanya. Ngayon ay aming ipapakita ang silong krus at espada at kung paano nila ito ginamit sa pananakot sa ating bansa. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Noong ika-11 ng Marso, 1521, ang Portuguese na si Fernando de Magallanes o kilala bilang si Magellan ay nadiskubre ang Pilipinas nang mapadpad siya sa isa ng humunhod sa Samar. Walang nakitang tao si Magellan. Kinabukasan, dumating ang siyam na datu, lula ng isang bangka. Sila ay may dalang pagkain at inumin at buong loob nila itong ipinagkaloob kina Magellan. Makalipas ang ilang araw, ay lumisan sila Magellan sa Humonhon at mula rito ay pumunta sila sa isla ng Limasawa. Sa lugar na ito ay nadatnan nila si Raja Colombo, ang pinuno ng Limasawa, at si Raja Siago ang kanyang kapatid. Bilang tanda ng pagtanggap at pakikipagkaibigan, ay nagsagawa sila ng sanduguan. Maganda ang mga dayuhan. Buenos dias mga kaibigan. Ito ang handog namin regalo. Bakit? Nais tayo may pagkaibigan sa inyo. Maraming salamat. Pinatanggap na ang mga regalo. Mga kawal. Ang pasa sa ulo. Ilang simbolo ng ating pagkakaibigan. Kanina tayo may tanong. Noong ika-31 ng Marso,
taong 1521, muling pagkabuhay ni Kristo, inuutos ni Magellan kay Padre Pedro Valderrama na magdaos ng isang misa sa tabing dagat ng Limasawa. Ito ay isang paraan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Magsitayo tayo upang makinig sa banal na Ebanghelyo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Ang krus na ito ay nagsisimbolo ng Kristyanismo at pagsasailalim ninyo sa Espanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala sa anak ng sa tanan ng lahat. Nangin, anak ng Diyos, tawaran mo kaming mga kasalanan. Ngayon at kung kayo mamatay. Sinamahan ni Rahapulapor si Magellan sa paglalayag sa Cebu at narating nila ito noong 7 ng Abril sa parehong taon. Namangha sila sa Cebu dahil ang lugar na ito ay napupuno ng pagkain at pampalasa. Sadyang maunlad ng lugar na ito dahil ito ang sentro ng kalakalan sa Pilipinas noon. Namangha din sila sa kaanyuan ng mga katutubong Cebuano. Sila ay may damit at ang kanilang mga katawan ay napapalumutian ng gintong alahas. Sadyang mainit at ang pagtanggap ng mga katutubong Cebuano kay Magellan at bilang tanda ng pakikipagkaibigan, nakipagsanduguan si Raha Humabon kay Magellan. Nagdaos din ng isang misa sa lugar na iyon noong 14 ng Abril. Dito nangyari ang unang pagbibinyag sa bansa kung saan si Raha Humabon at ang kanyang reyna na si Hara Amihay ay bininyagan sa pangalang Carlos at Juana, alinsunod sa pangalan ng hari at reyna ng Espanya noon. Kasama na ang 600 kataong pinamumunuan ni Raha Humabon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ikaw lalaki ay binibinyagan ko sa pangalang Carlos. Ikaw naman babae, binibinyagan kita sa pangalang Juana. Kayo ngayon ay ng mga Kristiyano. Ang puso po namin tinatanggap ng pagiging Kristiyano. Ito po ay isang imahe ng Santo Niño. Ito ay handog ko sa inyo. Salamat, ito ay aming mga. Gaya ng kanilang ginawa sa Limasawa, isang pulo sa Cebu, nagtayo sila ng na sumisimbolo sa reliyong Katoliko. Kinumbinsi ni Raha Humabon si Magellan na patayin ng kanyang kaway na si Lapu-Lapu. Ngunit tumanggi si Magellan dahil balak niyang maging Kristiyano si Lapu-Lapu. Nagpunta ang mga Espanyol sa Cebu sa pamumuno ni Magellan. Ngunit tinanggihan ni Lapu-Lapu ang lahat ng alay na regalo ni Magellan. Dahil dito ay nagalit si Magellan. Kinabukasan, 27 araw ng Abril, ay nagkaroon ng pag-atake at ito ay pinamunuan ni Magellan kasama niya ang 60 katauhan na armado ng mga espada, kanyon at bala laban sa 1,500 Pilipino na armado lamang ng mga sibat na gawa sa kawayan at mga palaso na may laso. Tayo na mga kasama! Sugod! Lupigin yung mga taong yan! Kung hindi sila mapapasahap sa Kristyanismo, gawin natin ito sa pamamagitan ng sandata! Sugod! Ayon ng mga kasama, huwag tayo magpatakot sa atin ng mga kanyon at espada. Sa atin ang bansang ito, sa atin ang kalayaan. Sugod! At
Tino naganap ang laban ng pumiti sa buhay ni Magellan. At tinamaan ito ng sibat na may lason sa kanyang paa na naging sanhi ng kanyang pagkahina. Pangalawa ay tinamaan ito sa leeg. At pangatlo ay pinaligiran ito ng mga may sibat at lumaoy na matay. Mamamatay tayong lahat kung hindi pa tayo atras. Sakay na sa mga barko at babalik na tayo sa Espanya. Mabuhay si Lapu-Lapu! Mabuhay tayo! Sa Despasa na pananakop sa ating bansa. Matalino, mga dayuhan. Ginamit nila ang ating pananampalataya upang tayo ay masako. Nung sila ay nabigo, gumamit sila ng dahas. Subalit ito rin ang naging dahilan kung paano natuto ang mga Pilipinong sumakat. Ito ang simula ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Dito nagsimula ang damdaming makabayan. Ito ang simula ng bansang Pilipinas! On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Castilla git at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up lads. Mactan Island we could not grab, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Nag-alay na ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.